makikita na nanatili pa rin ang prinsesa sa ibabaw ni Fang Ning. Bigla na lamang itong nag-snap, at sa gulat ni Fang Ning, napansin niyang biglang naglaho ang kanyang mga kasuotan. Gayun din, wala na ring saplot ang prinsesa habang binibigkas niya ang mga salitang, "Asawa ko, tinutulungan lang kita." Nagsimulang magpumiglas si Fang Ning sa nakita niya, ngunit hinawakan ng prinsesa ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, ipinatong ng prinsesa ang isang kamay sa kanyang dibdib, at maririnig ang isang kaakit-akit na tinig na tumatawag sa kanya. Habang unti-unting nagkakalapit ang kanilang mga mukha, bamulong ang prinsesa, "Simulan na natin." Kasabay nito, inilapit ng prinsesa ang kanyang labi at hinalikan si Fang Ning. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag sa kanilang paligid. Dito ay ipinakita ang hindi dapat makita. Kaya mga kabute, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe, malaking tulong ito sa aking channel. Maraming salamat sa suporta. Pagkatapos, bigla na lamang nagliwanag ang bracelet ni Fang Ning. Kasabay nito, muling bumalik ang ating mga bida sa nakaraan. Makikita ang Jiang Kingdom na ganap ng nilalamon ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan sa lungsod, isang lalaki ang nagsalita, "Sinusubukan ninyo bang tumakas? Hindi kayo makakalayo." Dito ay makikita ang ating bida na si Fang Ning, na mariing nagsalita, "Magsalita kayo. Kung ayaw ninyong mamatay, kayong mga rebelde, sabihin ninyo sa akin ano ang dahilan bakit kayo nanggulo sa Imperial City." Sa sandaling yon, lumitaw ang isang malaking portal, at isang lalaking ang tumawa bago sumagot, "Ang core ng formation sa mansyon ng prinsesa ay malapit nang ma-activate. Ang Soul Refining Grand Formation ng Imperial City ay kumpleto na. Sa ilang sandali, ang lahat ng tao sa Imperial City ay magiging alay para sa Yuan Shang. Sa halip na magyabang ka, mas mabuti pang isipin mo ang sarili mong kaligtasan." Kasabay nito, bigla silang naglaho. Ngunit biglang nakarinig si Fang Ning ng isang malakas na pagsabog. Dahil dito, nagsimula siyang mag-alala sa kalagayan ng prinsesa. Habang nagmamadali siyang makarating sa mansyon ng prinsesa, agad niyang napansin ang isang napakalaking barrier na bumabalot dito. Alam niyang nasa loob ang prinsesa, kaya hindi na siya nagdalawang isip at agad na naglunsad ng pag-atake. Subalit, laking gulat niya nang mapagtantong walang naging epekto ang kanyang pagsalakay sa barrier. Sa halip, tila nag-bounce siya pabalik. Ngunit mabilis niyang naagapan ang sarili upang hindi tuluyang tumalsik. Sa puntong yun, naisip niya, ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit bago pa siya makapag-isip ng sagot, bigla na lamang siyang nagulat nang marinig ang malakas na pagsabog sa kanyang likuran. Dahil dito, hindi makapaniwala si Fang Ning sa kanyang nakita. Habang tinitingnan ang kakaibang pangyayari, nasabi niya, "Paano nangyaring ito?" Pinakita ang isang magic spell na naglalabas ng liwanag na patungo sa itaas. Dahil dito, nasabi ni Fang Ning, "Ang prinsesa ay siguradong naghihintay pa rin sa akin sa mansyon. Kailangan ko siyang iligtas." Agad siyang tumayo at kumilos, habang sumisigaw, "Wala akong pakialam kung ano ka, walang makakapigil sa akin sa pagliligtas sa prinsesa." Matapos ang ilang saglit, matagumpay niyang nasira ang barrier na hadlang sa kanyang daraanan. Walang pag-aalinlangan, nagmadali siyang pumasok sa mansyon. Subalit, laking gulat niya nang makita ang prinsesa na nakaupo lamang sa gitna ng naglalagablab na apoy sa paligid. Nang nilapitan niya, nakita niyang wala ng buhay ang prinsesa. Dito, naiyak na lamang si Fang Ning sa kanyang nasaksihan. Agad niyang niyakap ang prinsesa, habang naiiyak, sinabi, "Pasensya na, hindi ako agad nakabalik." Subalit bigla na lang may isang boses na maririnig mula sa portal, "Sino ang magtatangkang sirain ang aking Yuan Shang Soul Refining Grand Formation? Naghahanap ka ba ng kamatayan?" Dito, nagpakita ang isang matandang lalaki at nagsalita, "Kahit na isang taong hindi tumakas tulad ng isang ligaw na aso, isinugal mo ang iyong buhay na bumalik para sa bangkay ng prinsesa ng Jiang Kingdom na nasa mga braso mo. Karapat-dapat na purihin bilang isang kagandahang asal." Dito, galit na tinanong ni Fang Ning ang matanda, "Ikaw ba ang pumatay sa prinsesa?" Sumagot ang matanda, "Ano ngayon? Tingnan mo ang kalagayan mo, ano ang magagawa mo sa akin?" Bukod pa rito, pagkatapos ng araw na ito, wala nang buhay na tao sa buong kabisera. Ang bagong panahon ay mamumuno sa ilalim ng aming Yuan Shang. Ako ang magdedesisyon kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Dahil dito, agad na kinuha ni Fang Ning ang kanyang espada at naglunsad ng pag-atake habang sumisigaw,
Pagbabayaran mo ang buhay ng prinsesa. Naghanda ang matanda at nagsabi, hinahanap mo ang kamatayan. Papayagan kita. Kung gusto mong mamatay, bihasa ako sa sining ng pagkontrol ng kaluluwa. Pagkatapos kita patayin, kukunin ko ang iyong kaluluwa at gagawin kitang isang soul slave na susunod sa lahat ng aking utos. Dito, napigilan ng matanda ang atake ni Fang Ning gamit ang isang barrier. Subalit sa isip ng matanda, akala ko mahina ang batang ito, paano siya nagkaroon ng ganitong kalakas na enerhiya? Hindi nagtagal, nasira ni Fang Ning ang barrier ng kalaban. Dito, seryosong sinabi ni Fang Ning, ano ang sining ng pagkontrol ng kaluluwa? Maaari ba itong magbuhay muli ng mga tao? Sumagot ang matanda, syempre naman. Gusto mo bang buhayin ang patay na prinsesa ng Jiang Kingdom? Kasabay nito, natatawang dinagdag ng matanda, kung luluhod ka at magmakaawa ngayon, iisipin kong kunin ang kanyang kaluluwa at gawing isang soul pet upang dahan-dahan ko siyang pasisiyahin. Isipin mo na lang na pinapalampas ko ang buhay niya. Dahil dito, agad na binawian ni Fang Ning ang kalaban sa isang iglap. Nang sandaling yon, nilapitan ni Fang Ning ang prinsesa at sinabi, huwag kang matakot. Naisip ko na kung paano kita maliligtas. Alam ko na bitin kayo sa recap, pero mga kabuti, ito lang ang pinaka-latest na chapter sa English version na nilabas, dahil kakabalik lang ng author mula sa isang mahabang pahinga. Maraming salamat.